Sa gitna ng payapang barangay sa probinsya ng Quezon, nakatayo ang lumang bahay ni Mang Tony. Bahay na yari sa kahoy at kawayan, na may bubong na halos mabiyak na sa tagal ng panahon. Siya ay isang matandang lalaki, 70 taon na ang edad, na nag-iisa na simula nang mamatay ang asawa niya ilang taon na ang nakalipas. Walang anak, walang kamag-anak na dumadalaw. Araw-araw, siya lang at ang kanyang mga alagang manok sa likod ng bahay. Hay nako, buhay na buhay pa rin ako, bulong niya sa sarili habang nagpapakain ng mga manok. Ang kanyang mukha ay puno ng guhit ng panahon, mga wrinkles na parang mga ugat ng puno ng balete. Maputi na ang buhok niya, at ang kanyang mga kamay ay matigas mula sa maraming taon ng pagbubukid. Pero sa kabila ng pag-iisa, masaya siya. O hindi kaya'y naging sanay na siya sa katahimikan, ngunit hindi talaga tahimik ang kanyang gabi. Mula noong isang buwan na ang nakalipas, naririnig niya ang mga kakaibang tunog sa ilalim ng sahig. Una, parang mahinang hagkak ng daga. Pagkatapos, lumakas, kaluskos ng kuko na nagdudukit sa lupa. Siguro mga daga lang, paliwanag niya sa sarili, habang nagdudulog ng kape sa kanyang kwarto. Pero sa tuwing tumatahimik ang gabi, bumabalik ang tunog na iyon, parang may buhay na gumagalaw sa dilim ng ilalim. Isang gabi, habang natutulog siya, biglang gumising si Mang Tony sa isang malakas na galaw. Parang may humihila sa kanyang kama mula sa ilalim. Ano yan? Sigaw niya, habang binuksan ang ilaw. Walang-wala, pero ang sahig sa ilalim ng kama niya ay parang nabubuhay, mga maliit na butas na hindi niya naaalala, at amoy ng basa na lupa na sumisingaw. Kinabukasan, nagdesisyon siyang magsiyasat. Kinuha niya ang kanyang pala at mga kandila. Kung may dagaman dyan, papatayin ko kayo lahat, sambit niya, habang sinisimula ng paghukay sa gilid ng kwarto niya. Habang lumalim ang butas, lumabas ang isang kakaibang amoy, parang bulok na karne na hinhalo sa putik. Hindi na ito amoy daga. Ito'y mas malalim, mas buhay. Ang unang tabi po habang naghuhukay si Mang Tony, ang liwanag ng kandila ay sumasayaw sa dingding ng kwarto. Ang butas ay lumalim na ng 2 talampakan, at pawis na ang buong katawan niya. Bakit ba kasi dito pa sa ilalim ng bahay ko? Tanong niya sa sarili, habang iniisip ang mga kwento ng matatanda sa barangay tungkol sa mga engkanto na naninirahan sa lupa. Biglang, mula sa dilim ng butas, sumangaw ang isang boses. Tabi, tabi po. Mahina ito, parang bulong ng hangin, pero malinaw. Napatigil si Mang Tony, ang pala ay nakataas pa sa ere. Sino ka dyan? Lumabas ka. Utos niya, ang boses niya'y matapang pero nanginginig ang mga tuhod, walang sagot. Sa halip, lumakas ang kaluskos, parang maraming kuko na nagdudukit ng sabay-sabay. Maya-maya, sumulpot ang isang kamay mula sa butas. Mapatla ito, walang laman sa buto, ang mga daliri ay matutulis na kuko na parang mga tinak ng rosas. Hinawakan nito ang paa ni Mang Tony. Ano to? Sigaw niya, habang tinatangka niyang itaboy ang kamay. Pero matigas ito, malamig na parang yelo mula sa libingan. Hinailan nito ang paa niya palapit sa butas, at narinig niya ang pagkatakot sa kanyang sariling sigaw. Sa pamamagitan ng lakas ng pagtanda, naabot niya ang pala at hinampas ito ng malakas. Tumayang ang kamay, pero hindi bumitaw. Sa halip, damyugo ito ng itim na dugo na amoy na naman ng bulok. Sa huli, natanggal niya ang kamay sa pamamagitan ng malakas na hila. Natamba siya sa sahig, hingal na hingal. Ang kamay ay nanatili sa butas, parang iniwan na lang doon. Diyos ko, ano yang hayop na yan? Bulong niya, habang tinatakpan ang butas ng mga borda. Pero alam niya, hindi ito hayop. Ito'y mas matanda, mas malalim. Isang lamang lupa, ayon sa mga alamat na narinig niya noong bata pa siya. Mga nilalang na kinakain ang lupa para lumakas, at kapag nagutom na sa putik, lumalabas para sa laman. Kinabukasan, hindi na siya natulog. Naghanda siya ng mga prelito, bawang, asin, at rosaryo, na nakalatag sa paligid ng bahay. Pero sa gabi, narinig niya ulit, tabi, tabi po. Mas malapit na ang boses. Ang alaala ng nakaraan para maunawaan ni Mang Tony ang nangyayari, kailangan niyang balikan ang nakaraan. Noong 1950s, ipinagawa ng lolo niya ang bahay na iyon sa isang parte ng lupa na sinasabing pinaglibingan ng mga hindi nakalimutan.
Ayon sa mga matatanda, may lumang sementeryo doon noong Spanish times, at isang trahedya ang nangyari, mga tao na namatay sa gutom dahil sa tagtuyot, at inilibing sila nang hindi naaalala ang mga pangalan. Si Mang Tony ay lumaki na nakikinig sa mga kwento ng kanyang lola tungkol sa lamang lupa. Hindi ito aswang na lumilipad, sabi ng lola niya. Ito'y naninirahan sa ilalim, kinakain ang ugat ng mga puno, ang mga buto ng mga patay, hanggang sa maging malakas para umakyat. At kapag umakyat na, kinakain na ang buhay sa ibabaw. Ngayon, habang nag-iisa siya sa bahay, naalala niya ang pagkamatay ng asawa niya, Aling Rosa. Parehong ganoon din ang mga sintomas, unang kalusko sa ilalim ng kama, pagkatapos ay malamig na kamay sa paa. Hindi pwede, bulong niya. Akala niya noon ay sakit sa katawan lang. Pero ngayon, malinaw na, ang lamang lupa ay hindi bago sa bahay nila. Ito'y matagal nang naninirahan doon, para makahanap ng tulong, nagpunta siya sa barangay captain, si Tatay Ben. Mang Tony, matanda ka na, baka hallucination lang yan, sabi ni Tatay Ben na tumatawa. Pero nang ibigay ni Mang Tony ang putol na kamay sa loob ng supot, na ngayon ay nag-uumig ng itim na sisa, tumigil ang tawa. Diyos ko, ito'y hindi normal. Punta tayo sa albularyo. Ang albularyo at ang rituals ay gabi na iyon, dinala nila si Mang Tony sa bahay ng albularyo, si Mang Cardo. Matanda rin ito, puno ng mga tato ng mga simbolong ancient sa braso. Lamang lupa to, kumpirma niya pagkatapos suriin ang kamay. Hindi ordinaryong engkanto. Ito'y nagugutom dahil sa tagtuyot ngayon, kinakain na ang lupa, pero kulang. Kailangan nating gawin ang ritual ng pagsara. Naghanda sila ng ritual sa loob ng bahay ni Mang Tony. Naglagay sila ng circle ng asin sa paligid ng butas, bawang sa 4 na sulok, at isang kordero na pinatay para sa dugo. Si Mang Cardo ay nagdasal sa Latin at Tagalog, Espiritu ng lupa, umalis ka. Huwag kang umakyat sa mundo ng buhay. Habang tumatagos ang gabi, lumakas ang kaluskos. Ang butas ay simulan ng lumawak, parang ang lupa mismo ay humihinga. Biglang, lumabas ang higit pang mga kamay, 4 na magkakasama, lahat mapatla at matulis ang kuko. Tabi po, gutom kami, bulong ng mga boses na magkakasabay, sumigaw si Tatay Ben at tumakbo palabas. Si Mang Tony ay nanatili, hawak ang pala. Pero ang mga kamay ay hinaila si Mang Cardo pababa. Narinig ang kanyang sigaw habang bumabagsak sa butas. Ang dugo ng kordero ay hindi sapat, ang lamang lupa ay mas malakas na ngayon, pinalakas ng maraming taon ng gutom, nag-iisa na namang si Mang Tony. Ang ritual ay nabigo, ngunit sa pag-alis ni Tatay Ben, iniwan niya ang isang payo, maghanap ka ng sementeryo ng limot. Doon mo makikita ang ugat ng lahat. Ang paglalakbay sa nakalimutan kinabukasan, kahit sugat-sugatan, nagdesisyon si Mang Tony na mag-isa. Nag-arkila siya ng tricycle patungo sa lumang parte ng barangay, kung saan sinasabing nasa ilalim ng mga balete ang dating sementeryo. Ang daan ay makitid, puno ng mga ugat na lumalabas mula sa lupa parang mga daliri. Dumating siya sa isang lugar na walang bahay, puno lang ng mga puno ng balete na magkakapit bahay. Sa gitna, may lumang krus na gawa sa kahoy, nabubulok na. Doon niya nagsimulang maghukay gamit ang pala. Pagkatapos ng ilang oras, nakita niya, mga buto ng tao, hindi malinis na inilibing. At sa gilid, isang bato na may ukit, ang mga hindi nakalimutan, 1896. Naalala niya ang kasaysayan, ang mga rebelde laban sa mga Kastila, na inilibing rito ng hindi maibahay ng maayos. Sila ang lamang lupa, mga espiritu na hindi nakalimutan ang gutom nila sa digmaan, kaya nananatili sa lupa, kinakain ito para mabuhay. Biglang, naramdaman niya ang pagyanig. Ang mga ugat ng balete ay gumalaw, hinahawakan ang kanyang mga binti. Gutom pa rin kayo, sigaw niya. Sa galit, hinampas niya ang cross, na nagdulot ng isang malaking butas sa lupa. Mula roon, lumabas ang isang mukha, hindi tao, hindi hayop. Balat na parang putik, mga mata na pula, at ngipin na parang mga bato. Tumakbo siya pauwi, pero alam niyang susundan siya. Ang lamang lupa ay hindi na nasiyahan sa lupa, naghahanap na ito ng bagong laman. Ang butas ay lumaki na, ngayon ay 3 talampakan na, at ang sahig ng buong kwarto ay nag-uugong. Si Mang Tony ay naghanda ng huling depensa, naglagay siya ng gasolina sa paligid, hawak ang lighter.
Kung hindi kayo aalis, susunugan ko kayo lahat. Sa gitna ng gabi, dumating ang tunay na bangungot. Ang butas ay sumabog ng putik at lumitaw ang buong katawan ng lamang lupa. Hindi ito isa, tatlo sila, magkakapatid na espiritu mula sa 1896. Ang panguna ay pinakamalaki, may katawan na parang puno ng ugat, mga kamay na may 5 kuko bawat isa. Tabi po, ibigay mo ang bahay mo. Kami ang tunay na may-ari, sabi ng boses na maraming echo, sumugod sila. Ang unang isa ay humawak sa braso ni Mang Tony, ang kuko nito ay palm unit ng balat at ang dugo ay damaloy tulad ng ulan. Parang awa nyo na, sigaw niya habang sinisipa ang isa. Pero sila'y hindi napapagod, kinakain nila ang dugo niya para lumakas. Sa laban, naalala ni Mang Tony ang payo ng albularyo, ang lamang lupa ay natatakot sa liwanag ng katotohanan. Kinuha niya ang lumang larawan ng lolo niya mula sa aparador, larawan ng mga rebelde na nagtayo ng bahay sa lupaing iyon. Kayo ang mga sundalo, bakit nyo ginagawa to? Biglang, tumigil ang mga nilalang. Ang mga mata nila ay nagliliwanag ng alaala. Kami, nakalimutan, bulong nila. Sa galit at lungkot, sinindihan ni Mang Tony ang gasolina. Sumiklab ang apoy, at ang mga lamang lupa ay sumigaw habang natutunaw sa init. Kinaumagahan, dumating ang mga tao sa barangay. Ang bahay ni Mang Tony ay nasunog na, ngunit siya ay buhay, sugat na sugat, pero buhay. Ang butas ay nawala, sealed ng apoy. Ano ang nangyari, Mang Tony? Tanong ni Tatay Ben. Nagtagumpay na ang mga hindi nakalimutan, sagot niya, habang nakatingin sa mga labi ng bahay. Ngunit sa gabi, habang natutulog siya sa bahay ng kapitbahay, narinig niya ulit mahinang kalusko sa ilalim ng sahig. Hindi pa tapos. Ang lupa ay malaki, at may iba pang mga gutom na naghihintay, papalapit na sila sa susunod na bahay, at sa susunod na buhay.